Hello everyone sa mga subscribers, viewers, and to you anak in the future. It's already 1 a.m. Tulog ka na. Like, look at you. You are 2 years and 2 months sa time na to. Wala mo na akong memories for keeps. Mag-share lang pala ako tungkol sa panaginip ko dati nung nasa 5th year college ako. Yung panaginip ko pala was about my lola. Check ko nga. Yes, yung lola ko sa father side, matagal na siyang namatay. I was 10 years old nung namatay siya. Tapos ako, nung 5th year student ako, college student, ano ko, I was 27, I mean, yeah, 27 turning 28. Sorry, my love. It's okay. Gusto kasi niya blackout. Like, pareho kami. Kaso nga lang, matagal talaga akong makatulog. Pero, sorry sa throat ko. Nag-ashfall kasi yung kanlaon, dumating dito sa Cebu. Yung ashfall niya, kaya, na-irritate yung throat ko. Excuse me. Um, so, ang nangyari, nung malapit na akong, sorry talaga guys, kung ano, nung malapit na akong graduate ng college, nagdi-dream ako tungkol sa lola ko, side ni Papa. Backstory pala, yung lola ko na yun, ako yung nag-aalaga sa kanya dati. I was 7 years old. Hanggang sa namatay siya, 10 years old. Ako nun. Ako din nag-alaga sa kanya. Ako pa nga yung nag-ano sa kanya, nagpakain. Tapos yun, parang nabilaukan siya. Pero stroke na pala yun. Bedridden siya. Matagal na. Kasi lagi siyang nag-stroke. Hanggang na-bedridden. Hanggang yun na yung last niya. Iyak ako ng iyak nun sa harapan niya. Of course. Kasi nga, na-witness ko talaga. Pero before siya namatay, guys, at kahit nasa 9 years old pa ako nun, lagi niya akong sinasabihan na, honey, pag namatay na ako, sabihin mo to sa auntie mo. Ito yung gusto kong damit na suotin. May inano talaga siya na damit. Tapos, pinatawag niya lahat ng mga kapatid niya. Pinapunta doon. Malalayo na sila. Siyempre, may mga sarili ng pamilya. Yun, dumating sila. Until one time na nandun na silang lahat. Grabe yung alulong ng mga aso, guys. That night, pumunta. I mean, halos lahat yata ng aso, sa probinsya kasi yun. Halos lahat yata ng aso pumunta sa bahay. Doon, humaharap, umaalulong sila. Grabe, yun. Pero, hindi naman ako matatakutin sa ganyan kasi may mga experience din naman kasi ako na mga ganyang bagay. So, parang, nung kabataan ko, parang hindi ako nakikita, hindi ko nakikita pero mga naririnig ko lang dati. Yun. Tapos yun guys, nung umalis na yung mga kapatid niya, nung umalis na yung mga kapatid niya, saka na mga ilang days yata, saka pa siya nawala. Ayun, namatay na siya talaga. Pero alam na ng mga kapatid niya na, sabi na talaga ng mga kapatid niya na, siguro mga ilang araw na lang tong lola niyo. Kasi nga, pinatawag na siya. Nafe-feel na ni lola na mawawala na siya. Yun. Alam niyo, at 7 years old, ako yung nagpapakain sa kanya, ako yung naghugas ng mga plato, nag-iigib ng tubig, naglalampas. So, bago pa ako makapaglaro, most of the time, tumatakas ako. During nap time, 'di ba sa probinsya, tumatakas ako niyan, guys. Tumatalon ako sa bintana para lang talaga
paglaro ako. Imagine kung hindi ko yun ginawa, edi wala sana akong memories ng kabataan kasi ninakaw. Ninakaw, puro utos. Utos dito, utos doon. Kasi napunta kami sa lola namin kasi yung parents namin nagpunta dito sa Cebu. Sila pa lang. So iniwan kami doon kay auntie at kay lola. Si auntie yung pangalawang pangalawang kapatid ni papa. Pangalawa yung alam ko kasi may isa silang kapatid na namatay din before. Tapos yun guys. So yun si lola. Kung yung minsan naglalaba pa nga ako ng ano niya, yung alam mo yung na tae niya, ganun, may damit na may tae. Kung yung papaihi is na sa luko gamit yung baso na pang-ihi niya, ganun. Ganun ako, ng 7 years old hanggang nag 10 years old ako. Nag-mature talaga ako. Maaga akong nag-mature sa totoo lang, pero at that age, of course, ang tingin lang sa akin ng mga nakakatanda is bata. But they didn't know na may ano na ako that time, may isip na ako. Tapos yun. And then, back to the dream. Sorry, excuse me. Back to the dream tayo, guys. Yung dream ko, um, yung unang time na panaginipan ko yun, nasa ilalim siya kasi yung bahay pag sa probinsya, sa Mindanao, may silong. Lahat ng bahay, kahit gaano kaliit, maliit lang yung bahay namin doon. Dati malaki, pero nung nawala na pero naging maliit na. Basta, ganun. Tapos yun, maliit na siya. Pero laging may silong. Ganun ang probinsya. Bahay sa probinsya. Excuse sa mga bra na mga pangit kasi, of course, I'm a stay-at-home mom. I'm a breastfeeding mom. So, I prefer a panties na malalaki. Ay, CS kasi ako, guys. Ayoko na sa mga panties na nandito sa, nasasaktan ako. At gusto ko na yung mga ganito, pang oldies. Yeah, call them oldies. Tapos yun, hawa ka nag-record ko. Wala buhaton diri. Pinalis ko yung husband ko. Gising pa din siya. Nakatulog kasi yan. Tapos yun guys, yung panaginip ko na yun, nandun siya sa silong. Tapos nakalock. Nakalock siya. Tapos ako, yung version ko was nung bata pa ako. Pero tandaan nyo, I was 20, turning 28. For 27 ako that time nung napanaginipan ko siya. 5th year na nga ako sa college. Diba? So yun, napanaginipan ko siya na nakalock. Sabi ko, tawag ako ng tawag, Lola, tutulungan kita dyan. Nakalock siya sa silong. Tapos, bata na version ko ha, yung sa panaginip ko. Tapos yun, sabi ko, Lola, tutulungan kita dyan. Ilalabas kita dyan. Sabi ko, may hinanap ako sa taas. Bumalik ako kay Lola. Tapos, ang, ang ginawa ni Lola, sabi niya, wag, honey, may ibibigay lang ako sa yung susi. Ganun. So, tinanggap ko yung susi. Tapos yun, guys, hanggang sa, ano, parang nananayo yung balahibo ko. Iwan ko makikita nyo. Kasi, after that, napanaginipan ko na naman siya. 2 beses na nangyari yun, guys. Talagang susi. And then, nasa 5th year na ako. Tapos, 5th year, second sem, ilang months na lang, gagraduate na ako. And guys, I was a full-time call center agent and a full-time student. 2 to 3 hours lang ang tulog ko. Tapos, wala talagang support from my family ever since. Kahit nung elementary to high school ako. Kaya, ako lang talaga. Ako yung ate ng 9 na magkakapatid. Tapos, galing kami sa, alam mo yung matutulog na lang dahil walang kain. And hindi ko talaga nagustuhan yung buhay na yun. Sorry sa iba kung ma-offend kayo, but this is my point of view. I hate the life that they gave me. Hindi ko gusto yun. Kaya, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-aasawa kung kahit sarili ko hindi ko kayang buhayin. And talagang pinanindigan ko yan. Tapos yun guys, hirap na ako nun sa kung ano yung
saan ako kukuha ng ipangbabayad sa tuition, sa last na tuition ko kasi naubos na sa thesis. Magkano lang yung sahod ko that time? Nasa 16K. Tapos yung tuition ko, nasa 20K. Siyempre, kain, boarding house, and all that. Ako, tapos nabibigay pa rin ako, guys, sa pamilya ko kasi wala na yung papa namin noong 2015. Third year student na ako that time. Wala na siya. Pero hindi naman, in terms of financial support, it doesn't affect me yung pagkawala ni Papa. Kasi nga, hindi naman nila ako sinusuportahan kahit kaya pa nilang sumuporta, kahit pamasahin nilang. Ayaw talaga nila. 'Di ba? Ibang-iba sa iba na mahihirap na nakikita ko na. Mahirap din naman sila, mas mahirap pa kaysa sa amin. Pero, alam mo yung priority nila yung mga anak nila. Okay lang, kumain kayo dyan. Wag lang kayong magutom. Hindi sila ganun eh. It's the opposite. So, yun. Ganun ang mga magulang ko. So, yun guys. Nung talagang problemado na talaga ako that time. Sabi ko, naubos na sa thesis. Pero, nasa mga 10K or 15K na lang yung babayaran ko. Pero yun nga, ubos sa thesis, ubos sa pamasahe, 'di ba? Basta college. Fifth year na ako nun. So, industrial engineering yung kinuha ko. Dati education noong 2007. Pero nakabalik ako ng pag-aral 23 years old na ako kasi yung 5 years I wasted it to support my family. Pero walang nangyari kasi naging dependent sila sa akin. So yun ang backstory ko kung bakit nahirapan ako. Pero that time, kay Lola, talagang, iwan ko talaga, lagi ko siyang napapanaginipan na ganun, may susi. Tapos last na panaginip ko guys, nasa jeep ako, nakatulog ako kasi ganun talaga ako. Pagkatapos ng klase, sa jeep ako matutulog, papunta na ako ng trabaho. Yes, ganun ang sistema ko. Pagkatapos sa trabaho, pupunta ng boarding house, matutulog saglit, maliligo, magbibihis, matutulog na naman ako sa jeep papuntang school. Grabe, para akong, sabi nga ng mga classmates ko dati, para kang sabog. Ganun ako daw ka haggard, super. So, yun ang nangyari sa akin, guys. Tapos yun, sa jeep habang patulog ako, I was shocked guys kasi yun ko kung coincidence or ano. Hindi talaga ako masyadong nagpapaniwala sa mga dreams interpretation, basta ganun. Tapos yun, um, kasi although biblically speaking, may gano'n naman, biblical naman siya. Pero ayoko lang na mag-depend sa gano'n, 'di ba? Pero that time talaga guys, after ko mapanaginipan yun the night, dun sa jeep na sinakyan ko, yung topic ng sa radyo was about dreams. And guys, ini-interpret nila na dreams was about a key. Kung na, grabe guys, ngayon na naman yung mga balibo ko. Grabe talaga guys. Kasi, na-shock talaga ako nun. Turo, imbis na gusto ko matulog sa jeep, nagising ako guys kasi bakit ganito? Napanaginipan ko yung ganito kagabi tapos may interpretation dito sa radio. Wala akong kalam-alam na may interpretation pala. Tapos yun, ako guys, nakinig na lang ako. Sabi dun, kung may panaginip ka daw na yumaong magulang mo or dugo mo or sino na may binigay na susi sa'yo, that means gusto kanyang mag-success. Yung key daw, binigay niya yan sa'yo kasi gusto niyang maging successful ka. Long, oh my goodness, na-shock talaga ako. Sabi ko, hala, fifth year na ako ngayon, tapos problema ko pa yung pera. Pero hindi ko naman talaga inaano guys. Kasi ewan ko guys, I'm a believer kasi. Kasi diba walang nagsusupport sa akin. Puro ako pray. Pray lang talaga ako ng pray sa Diyos. Kasi sino pa bang kanino ako sa maglilin on, di ba? Hindi sa Diyos.
yun talagang ano, basta may story ako niyan kung bakit. Kasi for me talagang ang Diyos lang ang nanatili sa akin. Minsan nga there are times o there are times na pagkalabas ko ng mauuna ako sa teacher, sasabihin ko yung teacher na, "Sir, mauuna ako sa'yo lumabas kasi yung duty ko 30 minutes na lang." Um, kaya mauna na ako tapos pagdating sa jeep guys maiiyak na ako kasi pagod na talaga ako. Yung katawang lupa ko, gusto na talaga niyang sumuko, pero yung utak ko ayaw pa rin. Do'n lang talaga ako nagpe-pray na, "Lord, may chance pa ba akong umasenso?" Pagod na talaga ako, Lord, ginawa ko naman yung lahat, 'di ba? Pero I know Lord, this is your plan also kasi pinaabot mo talaga ako ng 5th year. Imagine ako lang mag-isa, tumutulong pa sa pamilya and mga kapatid tapos pinaabot mo pa ako ng 5th year. I'll trust you, Lord. I know your plans are better than mine. Yun talaga yung sinasabi ko. Tapos yun guys, yung, yung nangyari, tungkol, di ba, yung interpretation ng dreams, yung nung dream ko was about a key na kung ibibigay sa'yo yan, ibig sabihin, magiging successful ka. Yun, guys, yung lola ko, based sa mga sinasabi ng papa ko at mga kapatid niya, um, pinaaral niya lahat ng mga anak niya kahit half half na lang yung maano niya yung body niya kasi nga na stroke siya. So half paralyzed siya pero nagbebenta pa rin siya para i-support sa mga anak niya, excuse me, at sa mga alam mo yung ibang mga pinsan, ganun. Kasi gustong-gusto ng lola ko na may graduate maski isa man lang sa kanila ng college. Pero wala sa mga anak niya kasi nga yung papa ko nag-asawa ng maaga at yung ibang mga kapatid niya, kay auntie, naipit na talaga si auntie sa sitwasyon. Hindi siya yata nakapagtapos ng high school kasi si papa, iniwan nga kami kay auntie. At saka si lola, bedridden na. So yun, kaya napunta kami dun sa kay lola. Pero, pero yun nga guys, yung gusto niya na makapag-graduate man lang ni isa, wala, walang nangyari sa effort niya. Pero yun, pinapanaginip niya sa akin, binigay niya yung susi. Tapos narinig ko pa sa radio yung interpretation. And you know what guys? Alam niyo yung sa time ni Digong na about sa mga na ano, I'll just use salvage na lang kasi sa gano'n naman sa Pinoy. Gets niyo yan sa Pinoy, 'di ba? Good word naman yan sa English. Baka kasi um, pangit. I mean, ano, alam mo yung ma-restrict tayo dito. Tapos yung mga, yung mama ko at papa ko, may mga kapatid kasi sila dati na na-salvage doon sa amin, doon sa Mindanao. Tapos yun yung ano ni Digong na ibigay na yung pera. Sa HR, ibigay niya na yung pera. Guys, matagal na pala yun. Pinrases ng auntie ko, ng kakilala din ng auntie ko. Kasi ganun sa probinsya, nagtutulungan sila pag may mga ganyan, pag-usaping pera, mga hustisya o ano, nagtutulungan yan sila. Tapos yun guys, imagine ha, sa tagal niyang prinoseso yun, bakit nung 5th year ko pa? Diba? Diba guys? Talagang na-amaze talaga ako. Sabi ko talaga, hala Lord, uy, talagang gusto mo talaga akong pa-graduate din. Gusto mo talaga akong maging successful kasi pagod na ako maging contractual employee. Tapos sa mga electronic companies ka pa. Contractual employee guys means kahit hindi ka pa 6 months, kahit 3 months ka lang, pag nakuha nila yung quota, tatanggalin ka na kahit gaano ka pa kagaling sa trabaho. Yes, ganun yung sitwasyon ko. Kaya hate na hate ko talaga yung pagiging contractual. And you know, the Philippines, yung sistema ng Pilipinas in terms of that thing sa contractualization. Kaya yun guys, amazed talaga ako na bakit 5th year po tinawagan ako ng like parang friend ng auntie ko na
na, "Uy, milyonarya na yung auntie mo," gano'n. Na-shock lang talaga ako, pero hindi ako humingi ng pera sa kanya kasi nga I was working and I'm a strong, independent white woman, God-dependent woman. I didn't ask for money na, bigyan mo ako kasi milyon naman yung nakuha mo, ganito, ganyan. Humingi lang ako ng tulong na, "Auntie, baka naman may 3K ka dyan, ano, kailangan ko kasi ng ano, puna, pun, punuan mo na lang, or I mean, dagdagan mo na lang yung naipon ko para sa tuition ko." Yun yung ano, hiningi ko sa kanya. Pinayuhan ko pa nga siya na, "Auntie, bago ka mamigay," kasi mamimigay na siya, ganun. Sabi ko, "Auntie, bago ka mamigay, bili ka na lang muna ng lupa dyan, kahit maliit lang para sa'yo." Kasi wala siya, hindi siya nag-asawa, guys. Sabi ko, bumili ka ng lupa na maliit, good for you. Tapos, magpatayo ka ng bahay, sementohin mo na agad, up and down. Yung bahay na komportable ka, yung huwag mong malaki kasi ikaw lang din naman mag-isa. Kasi nandito ako sa Cebu, siya andun sa Mindanao. Ayoko na dun kasi walang trabaho dun, guys. Tapos sabi ko sa kanya, ipa-up and down mo para yung up, kung gusto mong pa rentahan, mapagkikakitaan mo pa. Saka ka na mamigay. Pagtapos na yun, gumawa ka rin ng pabuyan, ganun. Tapos yan, tapos yun. Basta, ibang, sa iba, time ko na lang ikikwento yung nangyari sa amin. Kasi turned out na naging hindi maganda. Pero what matters to me was, nakagraduate talaga ako. Yes, and I thank God for that. And I think it wasn't just a coincidence na, alam mo yung yung panaginip ko na yun. Kasi kung coincidence, bakit ko napanaginipan paulit-ulit sa fifth year, tapos bakit narinig ko yung interpretation sa G, and then natawagan ako na may pera na yung auntie ko. Sakto na malapit na akong graduate at kailangan ko ng pera kasi para madagdagan yung naipon ko. 'Di ba? 'Di ba, guys? So yeah, that's it for now kasi parang 22 minutes na siya, and ilalagay ko na 'to sa aparador, and lowbat na ako, guys. Nasa 18% na lang yung battery ko. Sa susunod na lang. Thank you for watching. Next na chika ko, gusto ko yung horror story based on my experience. Kung gusto niyo. Bye!